Dumating ang kabit ng asawa ko sa aming anniversary dinner na suot ang diamond bracelet na dapat sana ay para sa akin. Surprise, darling, nakangisi niyang bati na umaasang bibigay ako at mag-iiskandalo. Sa halip, kalmado kong inilabas ang isang USB drive. May infidelity clause ang prenup namin, sabi ko, at may ebidensya ang investigador ko. Namutla ang mukha ng asawa ko habang ang mga waiter ay naging saksi sa pangyayari. Nakatayo ako sa harap ng full-length mirror, isang marikit na tanawin sa suot kong midnight blue silk na bumabagay sa bawat kurba ng aking katawan. Sa edad na 45, napapalingon pa rin ang mga tao sa akin, bagaman nitong mga nakaraang araw. Ang tanging atensyon na gusto ko ay mula sa aking asawang si Ramon. Matagal na itong hindi nangyayari. Ngayong gabi ang aming ika-20 anibersaryo at pinili ko ang bestidang ito ng sadya, sopistikada ngunit makapangyarihan. Hindi ang vulnerable red number na iminungkahi ni Ramon na isuot ko. Mas gusto niya kasi akong tingnan na malambot at madaling pasunurin. Ang ganda niyo po, Mrs. Reyes, sabi ng aming kasambahay na si Manang Fe mula sa pinto. Salamat, sagot ko, habang ikinakabit ang diamond studs sa aking mga tainga. Ang aking leeg ay nanatiling walang palamuti, naghihintay para sa diamond bracelet na hindi maayos na itinago ni Ramon sa drawer ng kanyang mesa 3 linggo na ang nakararaan. Nahanap ko iyon habang naghahanap ng ibang bagay, ebidensya. Bago tayo magsimula, nais ko munang pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa pagiging bahagi ng hindi kapanipaniwalang paglalakbay na ito. Maligayang pagdating mga tita, tito at mga kapatid sa channel na Kwento ng Pamilya. Kung nag-e-enjoy kayo sa mga kwentong ito ng paghihiganti at pagpapalakas ng loob, huwag kalimutang mag-subscribe. Libre lang ito at nakakatulong sa amin na maibahagi ang mga kwento ng mga kababaihang tumatangging maliitin. Ngayon, panoorin natin kung paano binago ni Elena ang 20 taong pagtataksil tungo sa isang perpektong sorpresa sa anibersaryo. Bahagyang nanginig ang aking mga kamay habang naglalagay ng lipstick. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa malamig at kalkuladong galit na namumuo sa loob ng 6 na buwan. Pinagmasdan ko ang aking sarili, ipinapaalala na ang gabing ito ay nangangailangan ng ganap na kontrol. Ang kontrol ang naging matalik kong kaibigan nitong huli. Naalala ko ang eksaktong sandali kung kailan nagbago ang lahat. Isang Martes noon ng Enero, at umaambon sa labas ng bintana ng aming opisina sa Makati. Bilang Chief Financial Officer ng Reyes Enterprises, bagaman ang opisyal na titulo ko ay Vice President dahil iniisip ni Ramon na masyadong nakakatakot pakinggan ang CFO para sa isang babae, binubusisi ko ang quarterly expense reports. Isang 700,000 na singil mula sa Cartier ang pumukaw sa aking atensyon. Walang dahilan para sa negosyo, walang nakalagay na regalo para sa kliyente. Kakaiba ang tiyempo, naisip ko. Tapos na ang birthday ko, ilang buwan pa bago magpasko. At sa Hulyo pa ang aming anibersaryo. Nang kaswal ko itong nabanggit habang naghahapunan, mabilis ang naging paliwanag ni Ramon. Regalo yon para sa client appreciation kina Don Ricardo Hernando. Mahilig si Tita Margie sa Cartier. Tumango ako, nakapako ang ngiti sa labi. Kinabukasan, tinawagan ko mismo si Tita Margie, tinatanong tungkol sa kanyang magandang bagong Cartier piece sa pagpapanggap na gusto kong bumili ng katulad nito. Ang kanyang pagkalito ang nagkumpirma sa aking hinala. Nang gabing iyon, binuksan ko ang email ni Ramon habang siya ay nasa shower. Hindi nagbago ang password niya sa loob ng maraming taon. Elena Baby 2004 ang taon ng aming kasal. Ang lalaking ito ay kayang magtayo ng isang technology empire, ngunit hindi magawang ayusin ang password security. Ang kumpirmasyon ay dumating sa anyo ng isang email receipt na sinundan ng palitan ng mensahe sa pagitan ni Ramon at ng aking executive assistant, si Jasmine Parker. Magugustuhan niya ito, sulat ni Jasmine. Halos kasing gusto ko nang ibinigay mo sa akin noong nakaraang buwan. Ang kanilang mga palitan ay nakakasuka sa sobrang pagiging intimitado. Si Jasmine, 28 anyos, matalino, ambisyosa. Ako mismo ang kumuha sa kanya 2 taon na ang nakararaan, tinuruan siya.
Ibinahagi ang mga estratehiya sa negosyo habang kumakain ng late-night takeout sa opisina, habang kinakanapala niya ang asawa ko. Isang busina ng kotse sa labas ang humila sa akin pabalik sa kasalukuyan. Nasa ibaba na si Ramon, malamang ay naiinip nang tumitingin sa kanyang relo. Tumingin ako sa salamin sa huling pagkakataon, kinuha ang maliit na clutch na naglalaman ng USB drive at inayos ang aking tindig. Game time, bulong ko sa aking refleksyon. Ang reservation ay 8:00 Elena. Sigaw ni Ramon mula sa hagdan. Ayaw nating malate. Napaka-ironic. Si Ramon Reyes, na laging huli sa mga hapunan ng pamilya at mga event sa eskwelahan, biglang naging concerned sa oras. Pero espesyal ang gabing ito. Nagpa-reserve siya ng private dining room sa La Primavera, ang pinaka-eksklusibong restaurant sa syudad. Isang silid na, lingid sa kaalaman niya, ay tinawagan ko ng mas maaga upang baguhin. Dinagdagan ang mga mesa sa paligid namin na puno ng mga random na kumakain na sa totoo lang ay mga kasosyo sa negosyo, kaibigan at dalawang mamamahayag mula sa business section ng dyaryo. Mga taong mahalaga ang opinyon tungkol kay Ramon. Ang biyahe papuntang Makati ay puno ng walang kwentang usapan. Masigla si Ramon, halos gidi, pinupuri ang aking itsura nang may sigla na dati magpapainit sana ng puso ko. Ngayon, alam kong pagpapanggap lang ito, ang parehong charm na ginagamit niya sa mga board meetings at pakikipag-usap sa mga investor. Talagang ginalingan mo sa reservation na ito, sabi ko, nakatanaw sa skyline ng Maynila. La Primavera sa gabi ng Biyernes, siguradong gumamit ka ng koneksyon. Only the best para sa ating ika-20, sagot niya, inaabot ang aking kamay. Hinayaan ko siyang hawakan ito, napansin kung paano hinaplos ng hinlalaki niya ang aking pulso. Mayroon akong espesyal na ibibigay sa iyo, bagay na karapat-dapat sa babaeng nasa likod ng tagumpay ng lalaki. Bumaligtad ang sikmura ko sa pariralang iyon. Nasa likod ng lalaki na parabang hindi ko itinayo ang Reyes Enterprises kasama niya, na parabang ang aking business degree at talino sa pananalapi ay hindi nagligtas sa kumpanya noong panahon ng krisis. Habang abala si Ramon sa pagpapabango sa mga kliyente, ang restaurant ay nagniningning sa liwanag ng mga chandelier at kandila. Mainit kaming binati ng Metridi at dinala kami sa binagong private room kung saan may ilang mesa na ang okupado. Bahagyang kumunot ang noo ni Ramon sa pagbabago, ngunit mabilis na nabawi ang kanyang postura. Mr. Reyes, lumapit ang aming suking server na si Antonio dala ang champagne. At ang napakagandang Mrs. Reyes, happy anniversary sa inyong dalawa. Nag-cheers kami at nagsimulang magbalik tanaw si Ramon sa aming mga unang araw. Kung paano kami nagkakilala sa kolehiyo, kung paano ako naniwala sa kanyang pananaw noong walang ibang naniniwala. Ito ay isang kwentong pinaperpekto niya sa paglipas ng mga taon. Ipinipinta ang kanyang sarili bilang ang visionary at ako bilang ang suportibong asawa, hindi binabanggit na ang investment ng aking pamilya ang naglunsad ng kumpanya. Ang mga koneksyon ko ang nakakuha ng aming unang malalaking kliyente. Tumangu-tangu lang ako, ginagampanan ang aking papel nang maramdaman kong nagbago ang ihip ng hangin sa silid. Ang mga mata ni Ramon ay lumagpas sa akin, bahagyang nanlaki. Isang mabilis na ekspresyon ng panik na agad, pinalitan ng pilit na pagwawalang bahala. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman na dumating na si Jasmine. Lumapit siya sa aming mesa na nakaitim na bestida na mas mahal pa kaysa sa kinikita ng karamihan sa mga junior executives sa isang buwan. Ngunit hindi ang damit ang kumuha ng atensyon ko. Iyon ay ang diamond tennis bracelet sa kanyang pulso. Ang bracelet ko? Ang eksaktong disenyo na hinahangaan ko sa display window ng Cartier 6 na buwan na ang nakakaraan habang namimili kasama si Ramon. "Surprise, darling," nakangisi niyang sabi, nakatingin sa akin, halatang umaasa ng breakdown, eksena, luha, anumang bagay na magmumukha akong unstable sa harap ng lahat. Sa halip, nakaramdam ako ng kakaibang kalmado. Ang huling piraso ay nahulog na sa tamang lugar. Hinihinala ko nang sisipot siya ngayong gabi. Ang hotel reservation sa pangalan ni Ramon na 3 kanto lang ang layo ay isang pahiwatig, ngunit ang bracelet ay isang hindi inaasahang regalo.
Jasmine, sabi ko. Anong sorpresa? Parang wala naman ang pangalan mo sa reservation. Biglang sumabat si Ramon, medyo mataas ang boses kaysa normal. Dumaan lang si Jasmine para ihatid ang ilang dokumento para sa presentasyon sa Lunes. Hindi ba, Jasmine? Nakita kong bahagyang nawala ang ngiti niya. Hindi ito ang reaksyong inaasahan niya. Napakaganda ng bracelet na yan. Pagpapatuloy ko, ang boses ko ay rinig sa buong tahimik na silid. Cartier yan, hindi ba? Eksaktong katulad ng itinuro ko noong nakaraang winter. Instinctively na tinakpan ng kamay ni Jasmine ang bracelet. Nawalan na ng kulay ang mukha ni Ramon. Nang may sadyang kabagalan, dumukot ako sa aking clutch at inilabas ang maliit na itim na USB drive, inilapag ito sa mesa sa pagitan namin. May infidelity clause ang prenup namin, malinaw kong sinabi. Tinitiyak na naririnig ng lahat sa silid. At may ebidensya ang investigador ko, hindi lang ng relasyong ito, kundi pati na rin ng 3 pang nauna rito. At mayroong mas kawili-wili na nakabaon sa financials ng kumpanya. Humarap ako sa aming mga manonood. May gusto bang makarinig tungkol sa mga shadow accounts ng Reyes Enterprises bago malaman ng SEC? Ang mukha ni Ramon ay naging abo mula sa pamumutla habang ang mga waiter ay naging saksi sa pampublikong pagbitay sa kanyang kasal, kanyang reputasyon at potensyal na kanyang kalayaan. Ang katahimikan sa restauran ay nakakabingi. Pinanood ko kung paano namilipit ang mukha ni Ramon. Ang kanyang karaniwang confident facade ay gumuho sa bigat ng pagkakabunyag. 20 taon ng kasal ang nag-flash sa aking mga mata. Hindi lang ang pagtataksil sa kasalukuyan, kundi ang dahan-dahang pagguho ng kung ano ang aming itinayo ng magkasama. Elena, parang awa mo na, bulong niya, inaabot ang aking kamay. Pwede nating pag-usapan ito ng pribado. Umiwas ako, ang isip ko ay naglakbay pabalik sa Ateneo, taong 1999. Ako ay 22 anyos, isang summa cum laude sa economics na may alok mula sa 3 malalaking bangko. Si Ramon naman ay ang charming business major na may malalaking pangarap at katamtamang grado. Pero kapag nagsasalita siya tungkol sa technology ventures, nakakahawa ang kanyang pasyon. Nang mag-propose siya noong summer pagkatapos ng graduation, isinantabi ko ang aking mga ambisyon sa corporate world upang suportahan ang kanyang vision para sa isang tech startup. Ikaw ang utak, Elena, sabi niya noong mga panahong iyon habang nag-aaral ng mga business plan sa aming maliit na mesa sa kusina. Ako lang ang gwapong mukha na magbebeta nito. Biro lang iyon noon, naging realidad namin ngayon. Wala nang dapat pag-usapan, malamig kong sagot. Habang pinapanood si Jasmine na napaupo sa kalapit na upuan, naglalaho ang kanyang kumpiyansa kanina. Ang oras para sa diskusyon ay bago mo ibinigay sa executive assistant ko ang regalo mo sana sa anibersaryo natin. Hindi nawala sa akin ang irony. Si Jasmine ay mahalagang mas batang bersyon ng aking sarili. Ambisyosa, matalino sa analytics, sabik na patunayan ng sarili. Nakita ko ang mga katangiang iyon nang kunin ko siya. Nakita ko ang sarili ko sa kanyang determinasyon. Hindi ko inakala na literal niyang susubukan na palitan ako sa bawat aspeto ng aking buhay. Ang Reyes Enterprises ay umiiral dahil sa puhunan ng pamilya ko. Patuloy ko, matatagang boses. Ang mga koneksyon ng tatay ko ang nakakuha ng aming unang 3 kliyente. Ang economics background ko ang nagtayo ng istruktura sa pananalapi na nagligtas sa atin noong 2008 crash. Sa kabilang ibayo ng silid, napansin kong nagsusulat ng notes si Bernardo Santos mula sa business world. Mabuti. Hayaan na mayroong record. Taon-taon, dahan-dahan kong kinuha ang operational backbone ng Reyes Enterprises. Habang si Ramon ay abala sa pakikipagkamay sa mga kliyente at investors, ako ang bumuo ng mga financial models na nagpanatili sa aming kita, nag-ayos ng mga departamento para sa efficiency, at tahimik na pinangunahan ang Data Analytics Division na ngayon ay bumubuo ng 60% ng aming kita. Naalala mo ang Peterson acquisition? Tanong ko, kinakausap ang buong silid pati na rin si Ramon, ang naglagay sa atin sa mapa sa buong bansa? Nagngalit ang panga ni Ramon. Alam niya kung saan ito patungo.
Gumugol ako ng 6 na buwan sa pag-aanalisa ng kanilang kahinaan, binubuo ang perpektong alok. Ako ang lumikha ng buong acquisition strategy. Pero sino ang nasa cover ng Tech Innovators magazine? Sino ang tumanggap ng industry award? Elena, hindi mo naman gusto ang spotlight, di ba? Sinubukan niyang mga tuwiran, gumagapang ang desperasyon sa boses niya. Hindi, sinabihan ako na hindi para sa akin ang spotlight, pagtatama ko, na mas gusto ng mga kliyente na ikaw ang kausap, na mas komportable ang mga investors sa isang lalaking CEO. Humarap ako kay Jasmine. Ganyan din ba ang sinabi niya sa'yo? Na ikaw ang magiging kapangyarihan sa likod ng trono, pinagmumukha siyang magaling habang nananatili sa dilim? Ang ekspresyon niya ay nagkumpirma sa aking hinala. Kumirot ang tiyan ko, naalala ang sandali kung kailan napagtanto kong hindi lang kabit si Jasmine. Siya ang aking replacement in waiting. 3 buwan na ang nakakaraan, narinig ko si Ramon na may kausap sa telepono sa kanyang home office. Kapag wala na si Elena sa eksena, ire-restructure natin ang executive team. Napatunayan mo nang kaya mong hawakan ang mga responsibilidad niya. Napatigil ako sa labas ng pinto, nakatakip ang kamay sa bibig upang pigilan ang anumang tunog. Tiwala ang board sa desisyon ko. Tatanggapin nila anumang kwento ang ibigay natin sa kanila. Kinabukasan, kinontak ko si Atianor Patricia Cruz, ang pinakamagaling na divorce lawyer sa bansa. Ang aming unang pagpupulong ay nagbukas ng aking mga mata. Mas nasa malakas kang posisyon kaysa sa inaakala mo, sabi ni Patricia habang nire-repaso ang aming prenuptial agreement. May infidelity clause na malamang ay nakalimutan na ni Ramon. Ang tatay niya ang nagpumilit nito, ironically, para protektahan siya sa mga gold diggers. Naalala kong mapait na tumawa noon. Lagi talaga akong minamaliit ng tatay niya. Ang sugnay na ito ay nagbibigay sa iyo ng karapatan sa 50% ng lahat ng assets at karagdagang 10% ng halaga ng kumpanya sa bawat napatunayang insidente ng pagtataksil, patuloy ni Patricia. Sa tamang ebidensya, maaari mong makuha ang controlling interest sa Reyes Enterprises. Binago ng pagpupulong na iyon ang lahat. Mula sa pagiging wasak na asawa, naging estratehikong kalaban ako. Maingat na nag-iipon ng ebidensya habang pinapanatili ang perpektong pagkukunwari. Kumuha ako ng investigador na si Miguel Reyes, isang dating NBI forensic accountant na nagdokumento ng mga pagkikita ni Ramon at Jasmine at nakatuklas ng 3 nakaraang pakikipagrelasyon. Mas nakakabahala ang mga irregularidad sa pananalapi na natagpuan ni Miguel. Mga offshore accounts, kaduda-dudang paglilipat ng pera, pondo ng kliyente na pansamantalang hiniram at ibinalik bago ang quarterly audits. Mrs. Reyes, lumapit si Antonio ng may pag-aalangan, pinuputol ang aking pagmumuni-muni. Gusto niyo po bang ihatid ko si Miss Parker palabas? Bago ako makasagot, tumayo si Jasmine. Kagaguhan ito. Ramon, sabihin mo sa kanya ang totoo tungkol sa atin. Tungkol sa mga plano ng kumpanya. Nagtaas ako ng kilay. Ang ibig mo bang sabihin ay ang restructuring kung saan ako ay tatanggalin? O baka yung plano na angkinin mo ang analytics framework ko sa shareholder presentation sa susunod na quarter? Nanlaki ang mga mata niya. Nabuksan ko ang cloud storage ni Ramon ilang linggo na ang nakararaan at nakita ang mga draft ng presentasyon na nagbibigay ng kredito kay Jasmine para sa aking mga inobasyon. Ang tunay na pagtataksil ay hindi sexual. Ito ay profesional. 20 taon ng pagbuo ng isang bagay mula sa wala para lamang burahin sa kasaysayan nito. Elena, bumaba ang boses ni Ramon sa isang nagsusumamong bulong. Isipin mo ang ginagawa mo. Ang kumpanyang ito ang ating pamana. Hindi, pagtatama ko sa kanya, tumatayo upang harapin ang lahat ng naroon. Ang Reyes Enterprises ay itinayo sa aking mga ideya, aking mga estratehiya, at ang aking tahimik na pagtanggap na manatili sa likuran. Tatapusin ko na yan ngayong gabi. Humarap ako kay Bernardo Santos, ang mamamahayag. May dokumentasyon ako ng sistematikong katiwalian sa pananalapi sa Reyes Enterprises na orkestrado ng CEO na si Ramon Reyes. Handa akong ibigay ang buong pagsisiwalat sa mga autoridad. Ang mukha ni Ramon ay nawala ng anumang natitirang kulay.
Alam niya kung ano mismo ang natagpuan ko. Hindi mo gagawin yan, bulong niya. Pansamantalang hakbang lang yon. Lahat ay pinalitan tulad ng pagpapalit sa akin? Tanong ko ng mahina, nararamdaman ang bigat ng 2 dekada ng pagiging hindi pinahahalagahan. Itinayo mo ang imperyo natin sa buhangin, Ramon. At ngayong gabi, dumating na ang alon. Isang alon ng bulungan ang umalingaw-ngaw sa restauran habang ang aking mga salita ay nakabitin sa hangin. Sa isang sandali, walang gumagalaw. Nanatili akong nakatayo, tuwid ang balikat, ang USB drive ay nasa mesa pa rin sa pagitan namin tulad ng isang granada na tinanggalan ng pin. Napatunayan mo na ang punto mo, sa wakas ay sabi ni Ramon. Ang boses niya ay mahina, ngunit may halong lumalaking galit. Pag-usapan natin ito sa pribadong lugar. Dahan-dahan akong umiling. Masyado nang matagal na nagsilbi sa iyo ang pribadong pag-uusap. Kung babalikan, ang biyahe papunta sa restauran ay isang masterclass sa irony. Naging napakaasikaso ni Ramon, ang kanyang kamay ay paminsan-minsang pumipisil sa aking tuhod habang nagmamaneho siya sa Makati, itinuturo ang bagong skyscraper na itinatayo ng isa sa aming mga kliyente. 20 years, muni-muni niya nang may tunay na init sa boses. Naalala mo ang una nating anibersaryo? Yung maliit na Italian place sa Katipunan noong halos hindi natin kayang bayaran ng bill. Naalala ko, syempre. Noon, tunay kaming magkapareha. Suot ko ang bestidang 3 buwan kong pinag-ipunan at binigyan ako ni Ramon ng simpleng silver bracelet na may nakaukit na aming mga inisyal. Nangarap kami ng sabay noong gabing iyon, pinaplano ang aming imperyo sa ibabaw ng murang red wine. Ang pinakamaganda ay darating pa lang, Elena. Sabi niya sa kotse kanina, ganap na walang kamalay-malay sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngumiti lang ako at tiningnan ang aking lipstick sa salamin ng visor, mental na nag-iensayo ng aking mga galaw para sa gabi. Ang La Primavera ay naging perpektong tagpuan para sa revelasyon ngayong gabi. Hindi lang dahil sa reputasyon nito bilang pinaka-eksklusibong restaurant sa Maynila, kundi dahil sa kung gaano kametikuloso kong pinlano ang ayos ng upuan. Tinawagan ko ang may-ari, si Maurice, ng personal 3 linggo na ang nakararaan. Mrs. Reyes, inihanda namin ang maliit na private dining room para sa inyong anibersaryo gaya ng hiniling ni Mr. Reyes, sabi ni Maurice. Mas gusto ko sana ng mas inclusive, sagot ko. Siguro ang malaking private room na lang na may ilang mesa. Siyempre, pero particular na humiling ang asawa niyo ng privacy. Anibersaryo ko rin ito, Maurice, malumanay kong sabi. At naghanda ako ng sorpresa na nangangailangan ng manonood. Isang malaking donasyon sa paboritong charity ni Maurice ang tumiyak sa kanyang kooperasyon. Ang listahan ng bisita ay sadyaring pinili. Sina Jonathan at Lisa Meyer, ang aming pinakamatagal na kaibigan na matagal nang naghihinala sa panloloko ni Ramon. Si Richard Hernando, ang aming pinakamalaking investor, si Bernardo Santos mula sa Diaryo, at si Stephanie Winters, isang senior partner sa isang malaking investment bank na ilang buwan na akong nililigawan na sumali sa kanilang executive team. Ngayon, habang lumulubog ang realidad ng kanyang sitwasyon, ang mukha ni Ramon ay nagbago mula sa gulat tungo sa pagkalkula. Kilala ko ang tinging iyon. Bumubuo siya ng counter strategy, ang parehong ekspresyon na suot niya sa mahihirap na board meetings. Ladies and gentlemen, hinarap niya ang silid na may pilit na tawa. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi komportableng sitwasyong ito. Ang asawa ko ay natural na galit tungkol sa isang personal na bagay, ngunit natatakot akong pinaghahalo niya ang mga akusasyon sa negosyo at mga problema sa mag-asawa. Nanatiling naninigas si Jasmine sa kanyang upuan, ang diamond bracelet ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Iyan ba ang dahilan kung bakit mo ako pinaghanda ng financial documentation para sa investigasyon ng SEC, Ramon? Tanong ko ng malakas. Bilang isang personal na bagay, nawala ang ngiti niya. 2 linggo na ang nakararaan, kaswal kong nabanggit ang paghahanda ng dokumentasyon kung sakaling may mga tanong ang SEC tungkol sa ilang transaksyon. Binaliwala niya ang aking pag-aalala. Hindi kailanman naghinala na ako ang hindi nagpakilalang nagbigay ng tip sa ahensya. Elena, gumagawa ka ng seryosong aligasyon ng walang konteksto.
Sinubukan ni Ramon, kinakabahan na tumitingin kay Richard Hernando na ang investment firm ay may kontrol sa 20% ng shares ng aming kumpanya. Siguro dapat nating repasuhin ang konteksto ng magkasama, mungkahi ko, kinukuha ang USB drive at humarap sa aming manonood. 3 taon na ang nakararaan, inautorisa ni Ramon ang pansamantalang paghiram ng pondo para sa development ng kliyente upang bayaran ang personal na pagbili ng lupa. Ang pera ay naibalik bago ang quarterly audit, ngunit ang mga record ng transaksyon ay hindi ganap na nabura. Dumilim ang ekspresyon ni Richard Hernando. Totoo ba ito, Reyes? Bago makasagot si Ramon, biglang nagsalita si Jasmine. Elena, please. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Tungkol ito sa pagsiselos mo. Ha? Selos? Tumawa ako, totoong naaliw sa kanyang naivety. Jasmine, sa tingin mo ba ikaw ang una? Ang mga file sa drive na ito ay nagdodokumento ng relasyon niya kay Clara mula sa marketing noong 2018, Melissa mula sa Davao office noong 2020, at ang magandang weekend sa Cebu kasama ang pharmaceutical rep na hindi man lang niya inalam ang pangalan. Ibinalik ko ang atensyon ko kay Ramon. Sinabi mo ba kay Jasmine ang tungkol sa infidelity clause sa prenup natin? Kung paano ang bawat dokumentadong pakikiapid ay nagkakahalaga sa iyo ng karagdagang 10% ng company shares. Ang ekspresyon ni Ramon ay nagkumpirma na nakalimutan niya o hindi man lang nag-abalang basahin ang fine print na ipinilit ng tatay niya. Ang irony ay napakasarap. Ang sugnay na nilayon upang protektahan ang yaman ng mga Reyes mula sa isang asawang gold digger ay maglilipat ngayon ng controlling interest sa akin. Kagaguhan ito? Nauutal na sabi ni Ramon. Ngunit ang kanyang trademark na kumpiyansa ay gumuguho na. Ang mga hakbang sa pananalapi na iyon ay inaprubahan ng board. Hindi na abisuhan ng board. Kalmado kong pagtatama. Tiningnan ko ang minutes ng bawat pagpupulong sa nakalipas na 5 taon. Kumilos ka ng mag-isa, iniisip na walang makakapansin dahil pinapanatili mong abala ang asawa mo, ang financial expert, sa mga operational details sa halip na sa pamamahala. Si Jonathan Meyer, ang aming matagal ng kaibigan at miyembro ng board, ay sumandal paharap. Totoo ba yon, Ramon? Ang restaurant ay naging ganap na tahimik. Kahit ang mga waitstaff ay nakatayo ng hindi gumagalaw, nahuli sa dramang nagaganap sa harap nila. Si Antonio, ang aming suking server, ay mukhang partikular na nagulat. Napakaraming beses na niya kaming sinilbihan sa mga date nights, anibersaryo, laging ang picture-perfect power couple. Sa buong komprontasyon, pinanatili ko ang composure na inabot ng ilang buwan na paghahanda. Pinraktis ko ang sandaling ito sa harap ng salamin sa banyo, inensayo ang aking mga salita habang nagmamaneho ng mag-isa, sinanay ang sarili na magsalita nang hindi nababasag ang boses. Ang kalmadong ito ay hindi natural. Ito ay nilinang sa pamamagitan ng hindi mabilang na gabing walang tulog kung saan ang galit at pagkasawi ay nagbanta na lamunin ako. Ang USB na ito ay naglalaman ng mga kopya ng lahat ng may kinalamang record sa pananalapi, dokumentadong pakikiapid at ebidensya ng maling gawain sa korporasyon. Anunsyo ko, inilalagay itong muli sa mesa. Nasa abogado ko ang mga orihinal na may utos na ihatid ang mga ito sa SEC, sa Board of Directors, at sa mga angkop na media outlets mamayang 9:00 ng gabi maliban kung tumawag ako upang pigilan ito. Tiningnan ko ang aking relo nang may sadya. 45 minuto na lang mula ngayon. Anong gusto mo? Sa wakas ay tanong ni Ramon, ang boses niya ay halos hindi marinig. Kung ano ang pinaghirapan ko, simpleng sagot ko. Controlling interest sa kumpanyang itinayo ko, pampublikong pagkilala sa aking mga kontribusyon, at isang diborsyo na sumasalamin sa tunay na katangian ng aming pagsasama. Nagsimulang umiyak ng tahimik si Jasmine. Ang diamond bracelet ngayon ay mukhang posas sa halip na alahas sa kanyang pulso. At Jasmine, dagdag ko, hindi mapigilan ang huling twist ng kutsilyo. Sinabi niya kay Clara mula sa marketing na siya rin ang love of his life bago niya ito pinalitan kay Melissa. Pinunasan ni Jasmine ang kanyang mga luha gamit ang napkin. Ikinakalat ang mamahaling maskara sa kanyang pisngi. Ang perpektong fahad na suot niya pagdating ay ganap na nawasak. Halos maawa ako sa kanya. Halos. Pangingikil ito
sabi ni Ramon. Nahanap muli ang boses habang tumitingin sa paligid sa mga saksing maingat kong tinipon. Inabot ng kamay niya ang baso ng tubig, ngunit nanginginig ito ng husto kaya natabig niya ito. Ang tubig ay tumapon sa puting mantel, isang maliit na baha na walang gumalaw para pigilan. Hindi, Ramon, kalmado kong pagtatama. Ito ay konsekwensya. Tumayo si Richard Hernando mula sa kanyang mesa, lumapit sa amin ng may tiyak na hakbang ng isang taong may kontrol sa bilyon-bilyong investments. Kilala na niya kami sa loob ng 15 taon. Isa siya sa aming mga unang pangunahing backer. Gusto kong makita kung ano ang nasa drive na iyan, Elena, sabi niya, hindi pinapansin si Ramon. Richard, pribadong bagay ito, simula ni Ramon. Hindi kapag sangkot ang pondo ng kumpanya. Hindi ito, pinutol siya ni Richard ng matalim. Hindi kapag ang investment firm ko ay may responsibilidad sa aming mga kliyente na sumuporta sa Reyes Enterprises. Humarap siya sa akin. Gaano katagal na itong nangyayari? Ang mga irregularidad sa pananalapi. 3 taon na kaya kong idokumento, sagot ko. Ang pattern ng pambababae halos sa buong kasal namin. Si Stephanie Winters mula sa bank ay lumapit sumunod. Ang ekspresyon niya ay pinaghalong propesyonal na pag-aalala at personal na simpatiya. Elena, yung executive position na pinag-usapan natin noong nakaraang buwan ay bukas pa rin kung interesado ka. Ngumiti ako, pasasalamat ang nagpainit sa dibdib ko. 3 linggo na ang nakararaan na nanghalian ako kasama si Stephanie sa pagpapanggap na tinatalakay ang mga potensyal na investment opportunities. Ang talagang ginagawa ko ay naglalatag ng safety net. Tinitiyak na mayroon akong mga option, anuman ang maging resulta ngayong gabi. Kagaguhan ito, singhal ni Ramon, desperasyon ang nasa boses. Malinaw na may breakdown si Elena. Si Jasmine ay executive assistant ko. Wala itong iba kundi paranoid na mga akusasyon. Tama na yan, Mon, sabad ni Jonathan Meyer, tumatayo sa tabi ko. Ang asawa niyang si Lisa ay sumunod, inilalagay ang isang kamay sa balikat ko bilang suporta. Ilang taon na naming alam. Nakita ka namin kasama ang babaeng taga-marketing sa Christmas party noong 2018. Nakita ka ni Lisa at Jasmine sa The Peninsula noong Abril at hindi niyo sinabi sa akin? Tanong ko. Tunay na gulat ang bumasag sa aking composure sa unang pagkakataon ngayong gabi. Pinisil ni Lisa ang balikat ko. Sinubukan naming magparinig, Elena, pero lagi mong iniiba ang usapan. Inisip namin na alam mo at hinahawakan mo sa sarili mong paraan o ayaw mong malaman. Ayaw kong malaman, pag-amin ko ng mahina, hanggang sa hindi ko na pwedeng ignorahin. Ang revelasyon na nakita ng aking mga matalik na kaibigan, ang mga palatandaan bago ko pa inamin sa sarili ko, ay tumama sa akin ng mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Lahat ng mga simpatetikong tingin, ang maingat na pag-iwas sa ilang paksa, ang mga dagdag na imbitasyon sa girls' nights out. Naghihintay lang pala silang maging handa ako. Ang mukha ni Ramon ay nagbago mula sa maputla patungo sa namumula. Kilala ko ang mga palatandaan ng kanyang galit, ang paghigpit ng kanyang panga. Isa itong planadong pag-atake, sabi niya. Ang boses ay mapanganib na mababa. Pinagplanuhan niyo itong lahat, hindi ba? Akala niyo ba mapapatalsik niyo ako sa sarili kong kumpanya? Kumpanya mo? Si Bernardo Santos mula sa business world ay tahimik na nagsusulat, ngunit ngayon ay tumingala siya ng may interes ng mamamahayag. Hindi ba ang Reyes Enterprises ay itinayo gamit ang seed money ng pamilya ni Mrs. Reyes? Hindi ba siya nakalista bilang co-founder sa mga dokumento ng inkorporasyon? Hindi ko itinanong ang tanong na yon, ngunit pwede ko sanang halikan si Bernardo sa pagtatanong nito. Ang naratibo ay nasisira ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Biglang tumayo si Jasmine, ang diamond bracelet ay kumislap sa ilaw. Dapat na akong umalis, bulong niya, hindi makatingin sa mata ng sinuman. Umupo ka, utos ni Ramon, nawawalan na ng kontrol. Hindi pa ito tapos? Tapos na para sa akin, sagot niya. Isang kislap ng dignidad ang bumasag sa kanyang kahihiyan. Sabi mo walang alam si Elena sa negosyo, na figurehead lang siya. Sabi mo, tatanggapin niya ang divorce settlement at aalis. Mas maraming bulungan ang umalingaw-ngaw sa restauran. Mukhang sasabog na si Ramon.
Inabot ko ang telepono ko, matatag ang mga daliri ko habang tinatawagan ang numerong sinaulo ko ilang linggo na ang nakararaan. Tumahimik ang restaurant nang i-loudspeaker ko ang tawag. Opisina ni Attorney Patricia Cruz, sagot ng boses ng assistant ng abogado ko. Si Elena Reyes ito, pakituloy ang pagsasampa gaya ng napag-usapan. Malinaw ang boses ko, hindi nagmamadali. Opo, Mrs. Reyes, handa na ang mga dokumento. Ipa-file namin electronically sa loob ng 1 oras. Ang temporary restraining order tungkol sa mga assets ng kumpanya ay dapat na may bisa na bukas ng umaga. Tinapos ko ang tawag at tumingin ng diretso kay Ramon. Unang hakbang pa lang yon. Ang mga papeles sa diborsyo ay bumabanggit sa infidelity clause. Ang corporate filing ay nagdodokumento ng aking intellectual property claims sa analytics framework, ang client management system, at ang acquisition strategy model na binuo ko. Nakasalukuyang nakapangalan sa iyo sa mga materyales ng kumpanya. Ang ekspresyon ni Ramon ay nagbago mula sa galit tungo sa panic. Hindi mo mapapatunayan na mga ideya mo yon. Sa totoo lang, kaya ko, sabi ko, nararamdaman ang paglaya. Itinago ko ang bawat notebook, bawat initial draft, bawat email kung saan pinapaliwanag mo sa akin ang mga complex models para maipresenta mo bilang sa iyo. 20 taon ng dokumentasyon, Ramon. Humarap ako kay Richard Hernando. Ang analytics framework na nagpataas ng client retention ng 43% noong nakaraang taon? Akin yon. Ang acquisition model na nagpaposible sa pagbili natin ng TechVantage sa kalahati ng halaga nito? Akin yon. Ang financial restructuring na nagligtas sa atin nung krisis? Ako lahat yon. Tumaas ang kilay ni Richard. Totoo ba ito, Ramon? Ang katahimikan ni Ramon ay sapat na kumpirmasyon. Dahan-dahang umiling si Jonathan Meyer. Kailangang malaman ng board ang tungkol dito, Mon. Lahat ng ito. Tatawag ako ng emergency meeting para bukas ng umaga, sabi ni Richard. Kinakalkula na ng utak ng investor ang mga implikasyon. Tumayo ako, kinukuha ang aking clutch at ang USB drive. Naniniwala akong tapos na ang 45 minuto ko. Nilinaw ko na ang posisyon ko. Hinarap ko ang buong silid. Hindi lang ako lumalaban para sa patas na parte ko sa Reyes Enterprises. Binabawi ko kung ano ang sa akin noon pa man. Pagkilala sa trabahong ginawa ko, ang kumpanyang itinayo ko. Humarap ako kay Ramon sa huling pagkakataon, tinanggal ang aking singsing pangkasal at inilagay ito sa tabi ng natumbang baso ng tubig. Happy anniversary. Naglakad ako palabas ng La Primavera nang nakataas ang noo, batid ang bawat matang sumusunod sa aking pag-alis. Ang hangin sa gabi ay presko sa aking balat, dala ang pangako ng kalayaan. Hindi ko inasahan kung gaano gagaan ang pakiramdam ko, na para bang ibinabako ang isang pasanin na dinala ko sa loob ng maraming taon nang hindi namamalaya ng bigat nito. Sa likuran ko, narinig ko ang pagtawag ni Ramon sa pangalan ko. Ang boses niya ay puno ng desperasyon, ngunit hindi ako lumingon. Ang driver kong si Marcus ay naghihintay sa bangketa, gaya ng itinagubilin. Bukas na ang pinto ng kotse. Ayos lang po ba ang lahat, Mrs. Reyes? Tanong niya, bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Mas mabuti pa sa ayos, sagot ko, sumasakay sa likod. Dalhin mo ako sa The Peninsula, please. Nag-book ako ng suite 2 araw na ang nakararaan. Alam kong hindi ako uuwi sa penthouse namin ngayong gabi. Habang umaalis si Marcus, nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil ang telepono ko. Tiningnan ko ang screen, mga tawag mula sa mga miyembro ng board, kasosyo sa negosyo, kaibigan. Mabilis kumalat ang balita sa aming sirkulo. Sinilens ko ang telepono, kailangan ng oras para iproseso ang kakatapos lang mangyari. Kinaumagahan, ang business community ng Makati ay nag-iinit sa balita. Ang artikulo ni Bernardo Santos sa Business World ay maingat ngunit mapanira, nagdedetalye ng seryosong alegasyon ng financial impropriety at intellectual property theft sa Reyes Enterprises. Ang telepono ko ay may mahigit 50 mensahe paggising ko. Sinagot ko lang ang 3, Richard Hernando, Stephanie Winters, at Attorney Patricia Cruz. Nagpatawag ng emergency meeting ang board mamayang tanghali, imporma ni Richard sa akin. Sinusubukan ni Ramon na palabasin itong personal na paghihigante,
Ngunit ang financial documentation na ibinigay mo ay nakakakumbinsi. Pupunta ka ba? Tanong ko, nakatanaw sa skyline ng Makati mula sa aking hotel room. Hindi ako mawawala, sagot ni Richard. At Elena, kung may halaga man, lagi kong iniisip na ikaw ang utak ng operasyon. Ang tawag kay Patricia ay nagkumpirma na ang temporary restraining order ay nasa lugar na, nagpapabimbin sa mga assets ng kumpanya at pumipigil kay Ramon na gumawa ng anumang malaking desisyon sa pananalapi o operasyon nang walang pag-apruba ng board. Naproseso na ang pagsasampa ng diborsyo annulment. Ang gulong ng katarungan ay umiikot na ng hindi mapipigilan. Ginugol ko ang umaga sa maingat na pagbabalik ng tawag sa mga pangunahing kliyente at kasosyo, mga taong ang relasyon ay nilinang ko sa loob ng maraming taon. Natanggap na nila ang bersyon ni Ramon ng mga pangyayari. Ang kanyang assistant ay abala sa paggawa ng damage control calls mula pa madaling araw. Elena, sabi ni Ramon, nagkakaroon ka raw ng breakdown. Maingat na sabi ni Don Carlos Emerson, ang aming pinakamatandang kliyente. Don Carlos, 15 taon na tayong magkakilala, kalmado kong sagot. Nakilala niyo na ba akong naging unstable o irrational? Hindi. Pag-amin niya pagkatapos ng ilang sandali, ikaw lagi ang pinakamatatag na tao sa silid. Kung gayon, marahil dapat ninyong isaalang-alang kung bakit ganoon ang paglalarawan ni Ramon sa halip na sagutin ang ebidensya. Pagdating ng tanghali, nakuha ko na ang suporta ng aming 3 pinakamalaking kliyente na sama-samang kumakatawan sa 40% ng aming taunang kita. Hindi nila ililipat ang kanilang negosyo anuman ang pagbabago sa pamunuan ng kumpanya. Ang mga relasyong maingat kong inalagaan sa loob ng maraming taon, madalas na naglilinis pagkatapos ng mga pangakong napako ni Ramon, ay nagbubunga na. Ang board meeting na dinaluhan ko ng virtual ay brutal at mabilis. Nahaharap sa ebidensya na tinipon namin ni Patricia, kabilang ang dokumentasyon ng hindi autorisadong paglilipat ng pananalapi, bumoto ang board na ilagay si Ramon sa administrative leave habang hinihintay ang buong investigasyon. Pinangalanan akong interim CEO. Nang sa wakas ay bumalik ako sa aming penthouse ng gabing iyon upang kunin ang ilang personal na gamit, naghihintay si Ramon. Mukha siyang magulo, ang kanyang perpektong itsura ngayon ay kasing gusot ng kanyang reputasyon. Sinira mo ang lahat, sabi niya pagpasok ko, garalgal ang boses. 20 taon ng kasal itinapon para sa ano, paghihiganti. Ibinaba ko ang aking bag, tinitingnan ang espasyo na naging tahanan namin. Ang makikinang na marble countertops, ang custom furnishings, ang floor-to-ceiling windows na may perpektong tanawin, ang aming ginintuang hawla. Hindi ito paghihiganti, Ramon. Ito ay katarungan. Sinuspindi ako ng board, sabi niya na parang hindi ko alam. Sarili kong kumpanya. Ating kumpanya, pagtatama ko. At oo, alam ko. Nasa meeting ako. Tumitig siya sa akin. Marahil ay tunay na nakikita ako sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Gaano katagal mo na itong pinaplano? Mula noong araw na narinig kong sinabi mo kay Jasmine na mawawala na ako sa eksena, sagot ko. Pero ang pundasyon ay inilatag mo na maraming taon na ang nakararaan nang magpasyakang disposable ako. Nang simulan mong angkinin ang kredito sa trabaho ko, nang simulan mo ang pambababae. Napaupo si Ramon sa sofa, nakasubsob ang mukha sa mga kamay. Hindi ko inakala na lalaban ka ng ganito, lagi ka namang mapagbigay. Iyon ang pagkakamali ko. Pag-amin ko, umiikot sa kwarto para kunin ang mga litrato at personal na gamit. Hinayaan ko ang sarili ko na maging bilanggo sa ginintuang hawlang ito na itinayo natin. Kinumbinsi ko ang sarili ko na ang luho ay kabayaran sa kalungkutan, na ang tagumpay sa propesyon ay maaaring pumalit sa personal na kasiyahan. Napatigil ako sa isang larawan mula sa aming mga unang araw. Pareho kaming nakangiti sa kamera, puno ng pag-asa at tunay na pag-ibig. Alam mo kung ano ang pinakamalungkot? Minahal kita. Tunay kitang minahal. Kahit noong naghinala ako sa mga pambababae mo, sinubukan kong bigyan ng rason. Nung napagtanto ko lang na plano mo akong patalsikin sa kumpanya, doon lang ako nakakita ng malinaw. Hindi ko sinadyang saktan ka.
sabi niya, ang kasinungalingan ay tunog hungkag kahit sa kanya. Oo, sinadya mo, malumanay kong pagtatama. Siguro hindi sa simula, pero kalaunan, ang saktan ako ay naging incidental sa pagkuha ng gusto mo. Mas masahol pa yun sa ilang paraan. Ipinagpatuloy ko ang pagliligpit ng mga gamit ko. Nararamdaman ang mga mata niyang sumusunod sa akin sa paligid ng silid. Ang espasyong ito, na dating pakiramdam ay simbolo ng aming tagumpay, ngayon ay tila isang elaborate stage set. Maganda, ngunit sa huli ay peke. Anong mangyayari ngayon? Tanong niya sa wakas, tunog nawawala. Ngayon, magtatayo ulit ako. Simpleng sagot ko. Ang kumpanya, ang buhay ko, lahat. Habang naghahanda akong umalis, gumawa ng huling pagsubok si Ramon. Pwede pa nating ayusin ito, Elena, ang board, ang kumpanya, tayo, pwede akong bumawi. Sa isang saglit, naalala ko ang binata na minahal ko, ang mga pangarap na pinagsaluhan namin. Ngunit ang taong iyon ay wala na, pinalitan ng wasak na lalaki sa harap ko, na hindi pa rin ganap na maamin kung ano ang ginawa niya. Paalam, Ramon. Paglabas ng penthouse, nakaramdam ako ng komplikadong halo ng emosyon. Vindikasyon, oo, ngunit pati na rin ang matinding lungkot para sa kung ano ang nawala. Ang ginintuang hawla na dating nagkulong sa akin ay magsisilbi na ngayong bilangguan ni Ramon ng mga legal na konsekwensya at pagkasira ng propesyon. Hindi ito perpektong tagumpay. Wala naman talagang perpekto sa buhay. 2 araw ang lumipas sa bago kong opisina bilang interim CEO ng Reyes Enterprises, nirepaso ko ang iminungkahing rebranding strategy. Ang kumpanya ay magiging Aurora Analytics, ipinangalan sa aking lola na nagbigay ng paunang puhunan noong unang panahon. Ang logo ay magsasama ng sumisikat na araw, simbolo ng mga bagong simula. Habang pinipirmahan ko ang mga porma ng autorisasyon, tiningnan ko ang bakanteng espasyo sa aking daliri, kung saan naroon dati ang aking singsing pangkasal. 20 taon ng aking buhay ang ginugol sa pagbuo ng kumpanyang ito, kasama ang isang lalaking hindi kailanman tunay na nagpahalaga sa akin. Ngayon, itatayo ko ito muli sa sarili kong mga termino, binabawi hindi lang ang negosyo, kundi ang aking sarili sa proseso. Bukas na ang pinto ng hawla at sa wakas, ako ay malaya na.